Malakas na malakas ang kabog ng kanyang dibdib habang patungo ang sinasakyan niyang tricycle sa isang hotel. Doon siya pinapunta ni Cheryl matapos silang mag-usap noong isang araw at ibinigay na rin sa kanya ang kalahati ng bayad sa nakuha nitong customer para sa kanya. Dasal niyang humito muna ang pagtakbo ng sandali para hindi kaagad siya makarating doon. Hindi niya akalain na darating siya sa ganoong pagkakataon. Ang tagal na niyang iningatan ang kanyang dangal kahit may nakarelasyon na siya noon. Naging napakaingat niya at umabot na sila sa puntong nagtatampo na ang naging kasintahan niya dahil hindi niya ito mapagbigyan ng madalas na inuungot nito sa kanya. Gusto niya ipagkaloob sa unang lalaking magpapatibok ng kanyang puso, ang kanyang kalinisan. Akalain ba niyang ibibigay lang pala niya ang kanyang pagkababae sa isang taong ngayon lamang niya makikita at makilala kapalit ng malaking halaga? Wala na siya sigurong magagawa dahil iyon ang nakatakdang mangyari sa kanya ngayon. Nakarating ang sinasakyan niyang tricycle sa hotel. Matapos siya magbayad ay para siyang hiyang-hiyang pumasok sa loob niyon. Nagpasalamat siya at walang gaanong tao sa maliit na lobby. Nagtuloy agad siya sa receptionist para itanong ang kwartong sinabi sa kanya ni Sherry. "Can I help you, ma'am?" Bati sa kanya ng babaeng nasa counter sa malambing na boses. "Room 10 please." Parang may nakabara sa kanyang lalamunan nang sabihin niya iyon. "This way, ma'am." Sa gawing kaliwa. Muwestra nito sa kanya. "Thank you." Sabi niya at saka nagmadali ng tinungo ang itinuro nitong daan. Nakita naman kaagad niya ang kwartong sadya. Saglit na parang hindi niya malaman ang gagawin. Malakas na malakas pa rin ang kabog ng kanyang dibdib ng mga sandaling iyon. Bahagya pang nanginginig ang kanyang kamay nang hawakan niya ang seredora ng pinto. Nang pihitin niya iyon, ay napalitan ng takot ng malakas na kabog ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung para saan ang takot na lumukob sa buo niyang pagkatao. Para tuloy gusto niyang umurong at wag nang tumuloy. Ang inaalala lamang niya ay naggastos na niya ang ibang pera na ibinigay na pauna sa kanya ni Sherry. Wala siyang ipapalit roon at kahit papano ay nahihiya siya kay Sherry na nag-abala para ihanap siya ng customer. Bahala na ang sabi na lang niya sa sarili nang itulak niya ang pinto. "Ang tagal mo naman." Ano ng baritonong boses na nagpapitlag sa kanya. Hinanap niya ang pinagmula ng boses. Nakita niya ang isang lalaki na nakatalikod at nakatanaw sa bintana. Matangkad ito at maganda ang pangangatawan. Hiniling niya sana'y gwapo rin ito. Para naman kahit paano ay hindi nakapanghihinayang na angkin ito ng buong buo ang kanyang pagkababae. Ang tagal yata niya itong iningatan. "Hubarin mo na ang lahat yang suot mo. Sayang oras kung titingnan mo lamang ako." Sabi nito na parang nalalaman ang kanyang ginagawa. Pakiramdam niya ay kumalog ang kanyang mga tuhod sa sinabi ng lalaki. Kahit minsan ay wala pang nakakita ng kanyang kahubadan. Sakali ay ngayon pa lamang at parang gusto niyang mailang. "Hindi ba pwedeng patayin ang ilaw?" Aniya na bahagyang may kinig ang boses. "Ang dami mo namang gusto sa buhay. Maya-maya lang ay pagsasawaan ko na iyang katawan mo. Bakit kailangang itago mo pa iyan sa akin?" Manyak. Bulong niya pero hindi pa rin siya kumikilos. "Baka naman gusto mong ako pa ang maghubad sa iyo para mas exciting." Sabi pa nitong muli. Alam niyang pinagtatawanan siya nito. "Wag na. Para naman masiyahan ka." Paangil niyang sabi nito.
Ganyan. Matulong kang sumunod sa nagbayad sa iyo. Parungit nito sa kanya. Kung hindi nga lamang nagastos na nilang mag-ina ang kalahati ng binayad nito, ay gusto na talaga niyang umurong. Hindi siya sanay sa pinagsasalitaan ng ganoon, ng kung sino man. Isa pa, ay talagang kailangan nila ng pera para matubos nila ang kanilang bahay at lupa. Sinimula niyang alisin ang kanyang sapatos na may kataasan ang takong. Sa kanya sinimulang hubarin ang kanyang bestida. Aalisin na sana niya ang pagkakahook ng kanyang bra nang biglang humarap sa kanya ang lalaki. Para siyang ibinabad sa suka nang makita niya ang mukha nitong punong-puno ng pagnanasa na nakatingin sa hubad niyang katawan. Kung magagawa nga lamang niyang mawala ng mga sandaling iyon, ay ginawa na sana niya. Hindi niya akalain na ang taong maglulugso sa kanyang puri ay ang dating hampas lupang mang-uuling na kanyang nakaaway noong mayaman pa sila. Parang gusto na niyang matunaw sa ginagawang paghagod ng tingin nito sa kanyang hubad na katawan. Ang ganda mo palang lalo kapag ganyan ang ayos mo. Matamis na matamis ang pagkakangiti nito habang sinasabi at lumalakad papalapit sa kanya. Bastos. Hanggang ngayon ay wala ka pa ring modo. Mura niya dito na hindi malaman kung paano tatakpan ang hubad niyang katawan. Sino ang walang modo sa ating dalawa? Kadalaga mong tao ay nagbebenta ka ng katawan para sa sarili mong interes. Wala kang pakialam kahit anong gawin ko sa buhay ko. Hindi mo alam ang tunay na dahilan kaya ginagawa ko ito. Matapang niyang sagot habang paurong siya ng paurong dahil patuloy ang paglapit nito sa kanya. Hanggang sa mapasandal siya sa likod ng pintuan. Mayroon. Dahil binayaran ko na ang buong araw mo. Ikaw ang walang pakialam kung ano man ang gusto kong gawin sa iyo ngayon. Nakangisi nitong sabi sa kanya na ngayon ay halos magkadikit na ang kanilang mga katawan. Nakadama ng takot si Lorraine. Kitang-kita niya ang malabis na pagnanasa ng mga mata ni Andrew. Hawak na siya nito sa magkabilang balikat. Damang-dama niya ang mainit nitong hininga na bumubuga sa kanyang mukha. Napapikit na lamang siya ng mariin habang hinihintay niya ang gagawin sa kanya ni Andrew. Naramdaman niyang mainit na hininga nito na malapit sa kanyang bibig. Alam niyang hahalikan siya nito. Gusto sana niyang dumilan at sawayin ito. Ngunit may kakaiba siyang naramdaman na hindi niya maipaliwanag. Naramdaman niya ang paglapat ng bibig nito sa kanyang mga labi. Mapusok at parang nagpaparusa ang mga halik. Kulang na lang ay lamunin ang buo niyang mga labi. Damang-dama niyang gustong ipasok ang dila nito sa kanyang bibig. Ikinagat niya ng mariin ang kanyang mga ngipin para hindi makapasok ang dila nito sa kanyang mga bibig. Hindi niya ito bibigyan ng pagkakataon para malasap nitong hinahangad nito sa kanya. Ilang saglit na nagpumilit itong maipasok sa kanyang bibig ang dila nito. Ngunit hindi ito nagtagumpay. At maya-maya lang ay naramdaman niyang pagaan ang mga halik nito. Nakadama siya ng tagumpay sa kanyang ginawa ngunit saglit lang. Muntik siyang mapasigaw nang maramdaman niyang isang kamay nito na sumapu sa isa niyang dibdib. Damang-dama niya ang mainit nitong palad na parang nilalagnat habang pinipisil-pisil ang isa pa niyang dibdib. Bigla siyang dumila at bumurahin na sana niya ito. Ngunit huli na. Isang pagkakamali na ang kanyang nagawa. Naipasok agad nito ang dila sa kanyang mga bibig. Wala siyang nagawa dahil sa higpit ng pagkakayakap ng isang kamay nito sa kanyang katawan. Hanggang sa maramdaman niya nang natanggal na nito ang kanyang bra.
Tuluyan na naging mapangahas ang mga kamay nito na humahaplo sa buo niyang katawan. Nahigit niya ang kanyang paghinga nang maramdaman niya ang kamay nito na humuhagod sa kanyang kaumbukan. Wala na siyang nagawa na bigla siya nitong buhatin at ihiga sa kama. Napapikit na lamang siya nang makitang nagsisimula na itong maghubad ng mga kasuotan. Maya-maya pa ay naramdaman niya ang pagdagan nito sa hubad niyang katawan. Sa pagkakataong iyon ay nagpaubaya na siya. Masyado na siyang nahihirapan sa ginagawa niyang paglaban dito. Wala naman siyang magagawa kapag ginusto nitong angkinin siya. Ngunit naging banayad ang paghalik nito sa kanya na hindi niya inaasahan. Habang humahagod ang mga kamay nito sa buo niyang katawan, saglit pa ay naramdaman na lamang niya na tumutugo na ang kanyang isip sa mga ginagawa nito sa kanya. Hanggang sa tuluyan na siya nitong inangkin ng buong buo. Tanghali nang magising si Lorraine. Kung hindi pa niya naramdaman ang init ng sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha na naglalago sa bintana ng salamin ng hotel, ay hindi pa siya magigising. Saglit siyang nakiramdam bago niya idinilat ang mga mata. Napabalikwas siya ng bigla nang makitang wala na siyang katabi sa kama. Noon lang niya naramdaman ang pananakit ng buo niyang katawan nang makaupo siya sa gilid ng kama. Itinakip niya ang puting kumot sa hubad niyang katawan at isa-isang dinampot ang kanyang saplon na nagkalat sa sahig. Nagtuloy siya sa banyo para maligo. Hindi naman niya inaasahan na magigisnan pa si Andrew. Nagpakasawa na ito sa kanyang katawan kagabi, kaya natiyak niyang iniwanan na siya nito. Hindi nga niya mabilang kung ilang beses siyang inangkin nito bago ito nakatulog. Ang ipinagtataka niya ay ang kakaibang naramdaman niya dito habang kinakatalik siya nito. Kung ilang beses nitong sinasambit-sambit ang kanyang pangalan sa tuwing mararating nila ang kaluwalhatian ng kanilang pinagsasaluhan. Hindi nga siya agad nakatulog habang binabalik-balikan niya sa isip ang namagitan sa kanila ni Andrew. Pakiwari niya ay tila may magic na nangyari sa kanya. Matapos siyang katilikin nito ng ilang beses, napawing lahat na nararamdaman niyang galit dito. Ang tagal na nga niyang pinagmamasdan ang gwapo nitong mukha habang tulog na tulog itong nakayakap sa hubad niyang katawan. Para tuloy niyang hinahanap-hanap ang presensya nito at gusto niyang ulitin ang kanilang ginawa kagabi. Hindi nga lamang niya alam ang naging damdamin nito matapos na naganap sa kanila. Pero ang tiyak niya ay hindi panghahangad lamang sa kanyang katawan ang nararamdaman niya dito. Hindi mapapasubalian ang pagsambit nito sa kanyang pangalan na may kasiyahan sa tuwing mararating nila ang lundo ng pag-iisa ng katawan. Siya man ay ganoon din ang nararamdaman. Pigil na pigil nga lamang niya ang sarili para huwag mahalata nito ang pagbabago ng kanyang damdamin matapos ang ilang ulit nilang pagtatali. Hindi niya maikakaila sa sarili ang mabilis na pintig ng kanyang puso nang makilala niya ito. Ang una niyang pag-alalayan ng kanyang puri na matagal na niyang iniingatan. Dangat na nananaig ang galit niya dito sa tuwing magsasalita ito na parang pinarurunggitan siya. Kailangan niyang malaman ang tunay na motibo nito. Kung gumaganti ba ito sa kanya bago niya hayaang lumamig ang nararamdaman niya para dito. Mabilis niyang itinapos ang pagliligo at saka nagmamadali na siyang magbihis. Hindi na niya mabilang ang perang nasa ibabaw ng tukador. Basta isinilid na lamang niya iyon sa kanyang shoulder bag at nagmamadali ng lumabas ng hotel. Gusto niyang alamin ang mga bagay-bagay tungkol sa lalaking unti-unting gumugulo sa kanyang isipan.
At dito na po nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.